Magandang araw sa iyo. Pinag-aralan namin ng husto itong mga source na ipinadala mo at parang umiikot lahat sa isang malaking tanong, di ba? Mm, Paano ba talaga nangyayari ang tunay na pagbabago sa isang tao? Yung pagbabago mula sa loob. oo, hindi lang yung panlabas. Eksakto. Hindi lang yung pag-aayos ng ugali, kundi parang pagpapalit ng buong operating system ng pagkatao. At ayon sa mga dokumentong ito, ang sagot nakasentro sa tatlong malalaking papel na ginagampanan ng banal na espiritu. Himay-mayin natin yan. Tama ka. At ang ganda ng pagkakalatag sa mga source mo kasi hindi ito tatlong, magkakahiwalay na ideya. Ah, okay. Ipinapakita nito ang isang proseso, kumbaga, isang paglalakbay ng transformasyon. At para masundan natin yung lohika nito, kailangan natin magsimula sa pinakapundasyon na binibigay niya. Sige. Yung pagkakaiba ng unang Adan at ng huling Adan. Dito raw kasi nagsisimula ang lahat. Okay, sige, simulan natin dyan. So ito yung sinasabi sa 1 Corinthians 15:45, tama ba? Tama, yun nga. Sinasabi doon na ang unang taong si Adan ay naging isang buhay na kaluluwa, samantalang ang huling Adan, isang espiritong nagbibigay buhay. Binanggit din sa source mo yung mga katumbas nito sa Korean, Sanhon at, Salyo Jununyong. Salyo Junonyong. May mas malalim bang kahulugan yung pagkakaiba ng dalamang terminong yan? Bakit mahalagang idiin yung pagkakaiba nila? Napakagandang tanong. Kasi hindi lang sila simpleng magkaiba, parang magkasalungat yung epekto nila. Ah, Yung buhay na kaluluwa o sanhon, nagpapahiwatig yan ng isang buhay na may hangganan. Buhay nga siya pero may kakayahang mamatay. At ayon sa teolohiya ng source, namatay niya. okay. Sa kabilang banda, yung espiritong nagbibigay buhay o salyejunon yong, hindi lang yan basta buhay. Ito ay isang parang pinangmumulan ng buhay para sa iba. Isang source. Oo, isang source. Aktibo, dinamiko, at may kapangyarihang bumuhay ng patay. Kaya ang kaibahan ay parang battery na may charge kumpara sa isang power plant na tuloy-tuloy na nagbibigay ng kuryente. Okay, malinaw yon. So, ang unang Adan may buhay na nauubos, ang huling Adan may buhay na namimigay. Pero dito papasok yung isang konsepto sa source mo na medyo matindi. Sige. Para ilarawan yung estado ng taong makasalanan na inihalin tulad sa unang Adan, ginamit ang salitang hayop o jimsung, based sa awit. Medyo mabigat pakinggan yan, ano? Mabigat talaga. Bakit kailangang gamitin ang ganong katapang na salita? Sinadya yan para maging malinaw yung punto. Hindi naman ito literal na sinasabing hayop ang tao. Okay, gets. Ginagamit ito bilang isang hyperbole para ipakita kung gaano kalayo ang isang makasalanan mula sa kanyang orihinal na disenyo, yung pagiging wangis ng Diyos. Ah, so para ma-emphasize yung contrast. Eksakto. Kung ang wangis ng Diyos ay ang pinakamataas na estado, yung pagiging hayop sa kontekstong ito ay kumakatawan sa pinakamababang estado. Isang nilalang na gumagalaw based lang sa instingto, walang ugnayan sa manlilikha. Ito ay para bigyang diin kung gaano kalaki yung agwat na kailangang tawirin. Gets ko. So, para ipakita kung gaano ka-critical yung sitwasyon. At inilatag nga sa source mo yung mga hakbang para makatawid sa agwat na yon, parang isang 4-step program. 4 na hakbang, oo. Una, kailangan daw makita ng makasalanang unang Adan ang wangis ng Diyos. Pangalawa, kailangan niyang sundan yung wangis na iyon sa pamamagitan ng pagpasa ng sarili niyang krus. Pangatlo, nagiging kamukha niya ang wangis ng Diyos. At sa huli, siya mismo ay nagiging wangis ng Diyos. Parang simple pakinggan pero yung pangalawang hakbang, yung pagpasa ng sariling krus. Diyan na nagiging komplikado. Oo, parang napakabigat at napakahirap niyan. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan sa praktikal na paraan para sa isang tao? Diyan nga nagiging malinaw na hindi ito isang simpleng self-improvement plan. Ang pagpasa ng krus, ayon sa pagkakapaliwanag sa mga source, ay hindi lang tungkol sa pagtiis ng hirap. Ah, hindi lang pagtiis. Hindi lang. Ito isang proseso ng radikal na pagtalikod sa sariling kagustuhan para sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung pagsuko ng sariling agenda mo. Wow. Kaya napakahirap. At sa katunayan, imposible itong gawin sa sariling lakas.
Dito na pumapasok ang pinakapangunahing tauhan sa buong prosesong ito. Dahil kung isipin mo, paano mo gagawin ang isang bagay na imposible? Eksakto, paano masusundan ng isang perpektong wangis kung ikaw mismo ay hindi perpekto? Dito na ba? Dito na ba papasok yung banal na espiritu? Doon na nga, ang banal na espiritu ang sinasabing enabler o kumbaba, ahente ng buong transformasyon. Binanggit sa mga source mo yung 2 Korinto na nagsasabing sa pamamagitan ng espiritu, tayo ay binabago tungo sa gayunding larawan. Ah, okay. Ang espiritu ang nagsisilbing tulay. Siya ang nagbibigay ng kakayahan sa unang Adan na makita, sundan at maging katulad ng wangis ng huling Adan. Kung walang espiritu, yung 4 na hakbang na yon mananatiling teorya lang. Imposible. Okay, so kung ang espiritu ang nagbabago sa pinaka-esensya o kalikasan natin para maging kawangis ng Diyos, may tanong ako. Paano nito naaapektuhan yung nararamdaman natin? Kasi kung nababago na ang ating pagkatao, imposible sigurong hindi maapektuhan ang ating emosyon at motibasyon, lalo na sa ating ugnayan sa Diyos. Dito na ba pumapasok yung punto tungkol sa pag-ibig sa mga source mo? Saktong-sakto. Yan ang pinakamagandang transition. Dahil ang pagbabago ay hindi lang sa anyo, kundi sa puso. Sa puso. Dito pumapasok yung sinasabi sa Roma na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. Pansinin mo yung salitang ginamit. Ibinubuhos? Ibinubuhos. Hindi sinabing ipinapatak o ibinibigay. Ipinapahiwatig nito ang kasaganaan, isang malakas na agos na pumupuno sa isang sisidlan. Hindi lang ito basta kaalaman na mahal ako ng Diyos, kundi isang personal at malalim na karanasan. Teka, may parang chicken and egg problem na pumapasok sa isip ko rito. Sabi sa unang Juan, kaya tayo umiibig ay dahil siya ang unang umibig sa atin. Oo. Pero sabi naman sa Juan, kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Alin ba ang nauna? Kailangan mo bang sumunod para maramdaman ang pag-ibig niya? O kailangan mo munang maramdaman ang pag-ibig niya para makasunod ka? Paano nililinaw yan ng mga source mo? Napakagandang tanong yan dahil dyan maraming nalilito. Nilulutas yan ng source mo gamit ang isang analohiya mula sa unang Korinto, Kabanata 2. Okay. Sinasabi doon na walang sinumang nakakaalam sa iniisip ng isang tao kundi ang sarili niyang espiritu. Sa parehong paraan, walang sinumang lubos na nakakaalam sa mga bagay na ukol sa Diyos kundi ang espiritu ng Diyos. Kasama na riyan ang kanyang pag-ibig. Ah, okay. Kaya ang sagot sa tanong mo ay ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan, na nauna, pero hindi mo ito mauunawaan o mararanasan ng lubusan kung wala ang kanyang espiritu para ipaalam ito sa'yo. So yung espiritu parang translator. Parang translator, oo. Nagpapaintindi sa puso mo ng isang pag-ibig na dati ay konsepto lang sa isip mo. Ah, okay. So ang pag-ibig ay hindi premyo sa pagsunod. Ito yung revelation o pagpapahayag na nagiging gasolina para sa pagsunod. Eksakto. Kapag naunawaan mo na sa pamamagitan ng espiritu na minahal ka na ng walang kondisyon, ang pagsunod hindi na siya nagiging isang mabigat na obligasyon. Hindi na parang checklist. Oo, hindi na checklist para makamit ang pagtanggap. Nagiging natural na tugon na ito ng pasasalamat at pagmamahal. Nagbabago yung motibasyon mula sa kailangan kong gawin ito patungo sa gusto kong gawin ito. At yung pagbabagong yan sa motibasyon, napakalaking bagay. Nabanggit mo yung mga utos at pagsunod. Pag-usapan natin yan, kasi dito napapasok yung ikatlong malaking punto sa mga source mo. Ang papel ng kautusan, mukhang may komplikadong relasyon nito sa buong proseso. Medyo oo. Sa isang banda, kailangan mong sundin ang mga utos dahil sa pag-ibig. Pero sa kabilang banda, sinasabi sa Roma na walang sino mang mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Paano gumagana yan? Dito ipinapakilala ng source mo ang kautusan hindi bilang isang solusyon, kundi bilang isang diagnostic tool.
Diagnostic tool. Parang isang MRI o X-ray. Ang trabaho ng X-ray ay ipakita sa iyo na may bali ang buto mo, pero hindi ka gagaling sa pamamagitan ng pagtitig lang sa X-ray. Tama, tama. Ang kautusan, ayon sa Roma, ay nagbibigay kaalaman tungkol sa kasalanan. Sinasabi nito sa iyo, may problema ka, malala ito. Ipinapakita nito ang perpektong pamantayan ng Diyos at kung gaano kakalayo roon, pero hanggang doon lang ang kaya niyang gawin. Okay, gets ko yung X-ray analogy. At binanggit din sa source yung konsepto ng kautusan bilang sang tutor o munghak sengseng sa Korean mula sa Galatia, di ba? Oo, mula sa Galacia. So, para bang ang kautusan ay isang mahigpit na yaya na hahatid sa iyo sa opisina ng doktor. Importante siya pero hindi siya ang doktor. Perpektong paglalarawan yan. Ang isang munghak sangseng sa sinaunang kultura ay isang alipin na inatasang bantayan at disiplinihin ng isang bata hanggang umabot siya sa tamang edad. Ah, okay. Ang trabaho niya ay ihatid ang bata sa tunay na guro. Ganoon din daw ang kautusan. Ito ang tagapagturo na nagpapakita sa iyong kailangan mo ng tulong tapos inaakay ka patungo kay Kristo na siyang solusyon. Kaya ang papel ng kautusan ay pansamantala lang. At may napakalinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na inilatag sa source mo. Napaka-importante niyan. Una, ipinapaalam ng kautusan na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, dahil nalaman mo na yan, lumalapit ka kay Jesus para sa kapatawaran. Pangatlo, tinatanggap mo ang kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang dugo. Oo. At pang-apat, at napaka-importante ng timing nito, pagkatapos lamang ng lahat ng iyan, saka dumarating ang banal na espiritu bilang regalo. Ayun sa gawa, di ba? Oo, sa gawa 2:38, mukhang critical yung sequence na yan. Hindi pwedeng baliktarin. Critical na critical dahil ipinapakita nito na ang espiritu ay hindi ibinibigay para tulungan kang maging sapat na mabuti para tanggapin ng Diyos. Ah, Ibinibigay ito dahil tinanggap ka na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At dito nangyayari ang pinakamagandang pagbabago. Dati, ang kautusan ay nakasulat sa mga tapyas na bato, dalpan. Isang bagay na panlabas, malamig, hiwalay sa iyo. external. External, oo. Ngayon, ayon sa Ebreo, ang kautusan ding iyon ay isinusulat na ng banal na espiritu hindi na sa bato, kundi sa tapyas ng puso, yung maiumpan. At hindi lang yan basta paglipat ng lokasyon, di ba? Ito yung pagbabago ng buong sistema. Isang radical na pagbabago. Isipin mo na lang, dati kailangan mo ng isang external na GPS na laging nagsasabi sa'yo, turn left here, turn right. Laging may boses sa labas. Laging may boses sa labas na sinusunod mo. Pero ngayon, dahil sa espiritu na nagsulat ng kautusan sa puso mo, parang na-install sa iyo yung buong mapa. Wow! Alam mo na kung saan ka pupunta dahil nasa loob ho na yung direksyon. Meron ka ng internal compass. Hindi ka na lang sumusunod sa mga patakaran. Isinasabuhay mo na yung mismong prinsipyo sa likod ng mga patakaran. Wow! At dito na nagtatagpo ang lahat ng pinag-usapan natin. Ito na yung eureka moment. Dito na yung aha. Oo, dahil sinasabi sa Roma 8 na ang kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay ay nagpapalaya sa iyo. Bakit? Kasi kung ang banal na Espiritu na ang nananahan sa iyo at siya rin ang nagsulat ng kautusan sa puso mo at siya rin ang nagbibigay sa iyo ng pag-ibig bilang motibasyon, Lahat ng kailangan mo, nandyan na. kumpleto na ang lahat ng kailangan mo para maisabuhay yung kalooban ng Diyos nang mula sa puso. Hindi na ito pakikibaka laban sa isang panlabas na listahan. At yan mismo ang pagbabalik natin sa pinakaunang punto, yung 4 na hatbang para maging wangis ng Diyos. Yung pagpasa ng krus na tila imposible. Nagiging posible na. Nagiging posible na ngayon dahil sa buong prosesong ito. Pag-amin sa kasalanan dahil sa kautusan, pagtanggap ng kapatawaran kay Kristo at ang pananahanan ng Espiritu na nag-i-install ng bagong operating system sa puso mo, dito na, ayon sa mga source mo, ganap na naibabalik ang dating hayop na hiwalay sa Diyos tungo sa pagiging wangis ng kanyang anak. Ito ay isang kumpletong paglakbay ng pagpapanumbalik. Napakalinaw, kaya bilang buod ng ating paghimay sa mga source na ito, nakita natin ang tatlong magkakaugnay na papel ng banal na espiritu.
Una, siya ang ahente ng transformasyon, yung kapangyarihan na nagbabago sa atin para maging wangis ng Diyos. Tama. Pangalawa, siya ang tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos na nagiging gasolina para sa ating pagsunod. Yung motibasyon. Oo. At pangatlo, siya yung tagasulat na naglilipat ng kautusan mula sa malamig na bato patungo sa isang buhay na puso. Malinaw na malinaw ang landas na yan at nagiiwan ito sa iyo ng isang mahalagang tanong na maaari mong pag-isipan. Sige? Kung ang buong prosesong ito ay tungkol sa paglipat mula sa isang panlabas na kautusan patungo sa isang panloob na gabay, mula sa GPS na nasa labas patungo sa isang internal compass, anong ibig sabihin niyan sa araw-araw na pamumuhay? Paano nagbabago ang iyong maliliit na desisyon kung ang batayan ng tama at mali ay hindi na lang isang listahan ng mga patakaran na tinitingnan mo, kundi isang prinsipyo na isulat na mismo sa iyong puso? Ano ang itsura ng pamumuhay na ginagabayan ng isang internala na mapa sa halip na pagsunod lang sa mga traffic signs sa labas?